Ang gabi po sa atin lahat, maging sa ating Diyos na buhay. Amen. Bagamat maulan po, hindi po ito hadlang upang hindi po tayo makapag bulay ng salita ng Diyos at hindi tayo makapagpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Yan naman po na. Kinakabahan na naman po ako pag tumatayo po talaga dito. Amen. Patuloy po. Magipagbukas po tayo. Alam ko po, ito ay gasigas na sa ating pandinig, pero may bagong revelasyon ng Panginoon Diyos sa salita niya. Amen. Habang po hapon, alam ko po, hindi ko may susulat ang mensahe ng Panginoon Diyos kasi po sobrang sakit ng ulo ko. Pero sa kabutihan ng Diyos, sa gabing pong yun, pagtapos po ni Patrick na paghiwa po ng mga cutouts po, yung mga ginawa po namin almost 1 week. Yun po, pinahintol po ng Diyos na o yung makagawa ng mensahe at ito yung makatayo po sa inyong harapan. Amen. Tayo po yung makipagbukas dito po sa Ephesians 6:1-4. Ito po tinutukoy po ito sa mga anak at magulang. Amen. Tayo naman po lahat ay naging anak at yung iba naman po naging magulang na at yung iba magiging magulang pa lang. Manong yung po yata ang pakaramdaman yung magulang. Amen. Amen. Akin na pong babasahin. Ephesians 6:1-4. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon Diyos, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang iyong anak. Dahil sa labis ninyong kahigpitan at sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon Diyos. Amen. Tayo po sumandalit yung mukot manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa orasang ito, God. Napatuloy, Lord, hindi hadlang ang ulan, hindi hadlang ang bagyo o Panginoon Diyos upang hindi ka namin purihin, sambahin sa orasang ito, Lord. Ipinapahintulot mo ang lahat ng bagay upang ang lahat ay magkalakip-lakip. Salamat po sa gabing ito, Lord. Patuloy, O God, dinadalain ko ang gawain ito, Panginoon Diyos, na ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan sa aking mga buhay, Lord, na ako yung itatayo, Lord, langisan niyo po ang aking labi at pawang kabanalan at pawang presensya mo lamang, O Lord, ang aking maitaas sa orasang ito. Salamat po sa lahat ng papuri, pasasalamat sa Panginoon ni Jesus. Amen, amen. So po, tayo pong lahat ay naging anak. Amen. Tayo po ba ay naging masunurin sa ating mga magulang? Amen. Dito po sa ating bilang isang anak na tumutukoy ito sa pagsunod sa ating mga magulang na minamahal. Amen. Number 1 po, yun nga po, pagsunod. Amen. Sumusunod ba tayo sa mga utos ng nanay at tatay natin? Amen. Tayong mga anak. Amen. Dito po sa mundong ito, amen, tayo po may mga magulang pa. Amen. Tayo ba'y nagiging masunurin ba sa ating mga magulang? Amen. Sabi nga nito sa number 1, sa verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Amen. Itinuturo po ito ng Diyos sa atin. Amen. Galangin natin ang ating mga magulang. Sundin natin ang ating mga magulang. Amen. Nangako po na bilang isang anak na yun nga, matsunurin ba o mareklamo. Amen. Ako po yung tipo na pag inuutosan, Nay, pota na mo. Tang, sagli mo po. Amen. Yun ang maralas na naririnig. Amen. Pero na late na habang lumalaki ka, amen. Na po. Sa mga utos na tinuturo sa atin or sa mga pinapagawa sa atin, amen.
na-realize ko na po na habang kami lumalaki, amen. Yun nga, pag ikaw na lang mag-isa. Amen. O Kenny, magluto ko. Yan po yung parati tinuturo sa akin ni Mama Ging na po nung malit ako. Kasi almost ako yung kasama ni Mama Ging pag yan, sila Kuya Joshua kasi, sila Pastor Dan, Micah. Yan, pagdating po sa high school, ako po yung tinuturuan ni Mama Ging magluto. Ay, talagang ano po, na pagdating ko sa bahay, sila, tapos na yung pagkatapos ng assignment, mga gawaing school, makakapaglaro na sila, samantalang ako, talagang inggit na, larong-laro na ka, pero ikaw nando ka sa kusina, nagluluto, nagsasayang, amen. Pero, yun nga, na pagdating nga ng panahon, nung pag lumalaki ka na marirealize mo na, yung tinuturo sa'yo, may apply mo, pag ikaw na lang, amen. Na, makikita mo sa sarili mo na, yung mga itinuturo sa atin, ang mga magulang natin, amen. Sabi nga, sundin ninyo ang inyong mga magulang, amen. Eh, porket inutos ka na ng nanay mo, ay, ako na naman, nay. Ako na naman manas pinggan, nay. No po? Hindi ito yung inuutosan tayo ng ating mga magulang. Hindi para parusahan tayo or siyempre mengan ka kaya ka manas pinggan. Ito yung sinasabi parati ni Pastor Dick sa amin. Kung ayaw mong magpinggan, magdahon ka ng saging. Pagkatapos mo kumain, tapon. Amen? Kaya tayo mga anak na po, parati tayong sumusunod sa ating mga magulang. Dahil hindi naman yun Amen? Hindi naman yun natin. Pagdating ng panahon, pag ikaw na lang, wala kang autusan, may kamong dili, may kabiyasang magluto. Instant. Amen? Yun nga po, no? At ito po yung number 2, no? Sabi sa verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Amen? Ang sabi po ng Diyos, ginagalang ba natin ang ating mga ama at ina? Hindi lamang yung magsasabi tayo ng po at opo na po. Hindi lang yun, no po. Kundi ginagalang natin ang ating mga magulang pag tayo'y sinasaway. Ang tunay na paggalang sa ating mga magulang, pag sinasaway na tayo, sinusunod natin yan. Yung ikakapahamak na natin, burita mo. Ay, ini buri ko, nay. Ito yung gusto ko, nay. Pero ikakapahamak natin. Sino bang gustong magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak, amen? Hindi, igalang natin. Maswelo tapa po, itamong atsukeni na ngati tapa pong pengari, lalaki or babae, na mangaral pa kaya katamo. Na handa tayong pangaralan kung tayo ay nagkakamali. Amen? At ito yung pangako na po ng Diyos, na po, lalawig ang iyong buhay. Amen? Iginhawa ang iyong buhay dito sa lupa. Hindi naman sinabi ni Lord na magkakaroon ka ng kayamanan. Pero sinabi niya dito, lalawig ang iyong buhay. Amen? Pag sinusunod natin ang ating mga magulang. Amen? Sabi nga dito sa number 2, paggalang. Amen? Hindi lamang yung pagsabi ng opo. Amen? Hindi yung totoong sumusunod sa kanila. Amen? Matulay yung pengarita mo. Ako po, ano ko rin po ito sa akin na, brother, yan, masyas kabuntok. Ako po talagang, kaya kaming kakapatid, ako yung, kumbaga kayong barumbado. Ako po yung nakikipagsuntukan, nakikipag-away. Yan, ni Pastor Dan po kasi, si Pastor Dan, yan, mahina yan Kumbaga po sa, kahit ibubuli mo lang, iiyak siya. Ay, ako naman, ayaw ko nung gano'n kay Pastor Dan. Talagang, ako makikipag-away para sa kanya. Pero hanap yan, sabi namin Pastor Dick, ika na, wala na kang giwa kung halimaki pati.
mamaging po ano, pangandutan na ako po mga yan. Ika, sinabi ko na kaya ka, alam ka, hindi ka makipate. Bubulitan na, nahanan kaya pa mo. Sinabi mo, pag minunala, ka mariyaring nga ganti. Ako po kasi ugali ko, pag padugpang kaya pagamat, bahay ko ganti eh. Kaya po rin kapatid ko, dako po rin bubusitan, balo dako po kasi ugali. Amen. Yun nga po. Sa pakikinig sa kanila, amen, na-realize ko din po sa akin na yun nga, yung tinuturo nila, hindi naman yung kaduwagan yung hindi ka lumaban. Amen. Hindi yung itinuturo yung kaunawaan, hindi yung idadaan mo sa init ng ulo. Amen. Maging sa ano po, ako na try ko din po ng sigarilyo na si mama din po talaga, yari talaga po. Try ko po magsigarilyo din po, no. Nag-edit na po ako ng graphite ako noon. Nakakita po kami ng isang stick, 5 po kami magkakaklase. Curious po ba? Sinindi po nila, i-hit po kami. Masakit po pala dito, kahit siyempre bata ka pa. Gusto mo lang ma-experience. Okay, hit. Sakit pala dito. One time po, may nakakita po sa aming teacher, and then po siyempre po yung mga kapitbahay, kaklase ko din po. Sinumbong ako kay Mama Ging. Talaga pong si Mama Ging, hindi na po, kusintirol ba? Binili ako na isang sinubo sa akin, sininde. Talagang pina-experience, sindihin mo yan. Huwag kang alis dyan, ha? Kinausap ako dyan. Dyan kami sa kusina dyan. Hindi, nakaganan. Iyak na ako ng iyak. Talagang sa akin yung ilan. Di ko lang kung ilan yan. Basta sakit na nandito ko. Sige, ubusin mo yan. Gusto mo palang trumay ng bisyo. Yun nga po. Hindi ko na po tinuloy. Kasi nga po nakita ko na po si Mama Ging pag nagagalit po. No? Yun nga po, pinapa-experience nila sa inyo kung paano wag gayahin no po, yung mundong ito. Kaya sumunod tayo sa kanila. Ay, pag sinabi na ng ibatan ko na yan, makanya mo naman po yung kwento ng Pastor Dick Yakam, ibatan ko na yan, napakyapusan. Aralas na po sabihan ng Pastor Dick Yakam kami po naka-surrounding kami po sa isang papag, ito yung kwentuhan, sharing. Magkikwento niya po yung buhay niya, no po. Lasinggero din po si Pastor Dick. Pero nakita po natin, no po, nung binago siya ng Diyos. Amen. At yun naman po yung itinuturo niya sa amin, no po. Na maging masunurin at makinig tayo sa ating mga magulang. Amen. Number 3 po, pangako. Amen. Dito po sa verse 3, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Amen. Anong pangako ng Diyos? Tayo sumusunod sa ating mga magulang, sa kanilang mga utos, sa kanilang may paggalang tayo sa kanila. Ito ang pangako ng Diyos. Hindi pangako ng tao. Hindi pangako ng Diyos sa atin na lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Amen. And then po, dito po sa number 4 na po. Ito medyo lang po ito. Sa number 4 po, huwag ibuyo sa paghihimagsik. Amen. Tayo po na naging magulang. No po? Sabi nga po ito sa number 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak. Dahil sa labis ninyong higpitan. Amen. Meron po bang sa ating mga magulang na meron ba sobrang higpit? Konting galaw, konting palo. Ayan, wala naman po, no? Yun nga po, nakikita ko po sa social media, no po, mga kabataan ngayon, no po, talagang pabata ng pabata, yung mga nagiging kriminal. May mga, yung nga po, yung nakaraan, hindi ko po alam sa somewhere in Visayas yata yung kabataan na sinuntok yung teacher. Talagang binugbog po nila na hindi ko po alam sinita yata ng teacher yung anak, ang mga bata po na nag-aaral. Yun nga po, no, makikita po natin na hindi turo ng eskwelahan kung paano disiplinahin yung mga anak. Hindi makukuha sa school yon, hindi makukuha sa ating tahanan. Amen. May tinuturo sa atin ng ating mga magulang. Amen. Kasi kung hindi natin didisiplinahin yung mga anak o yung mga bata, no po, sa paglaki nila, hindi nila alam yung tama at mali. Amen? Na
Tsaka po, isang bagay pa po, pag may nakita po akong dyan lang po, sa lapit-lapit, no po, pag namalo siya, grabe. Walang tanong-tanong kung ano yung ginawa ng anak. Talagang palo ng palo. Tsaka po, yan din, na-experience ko din po yun yung mga pamangkin ko. Ay, pisan, yan. May terror din po kaming tita dati. Ngayon, bumait na, hindi na. Natatako na sa DSWD. Nga po, na kahit saan, pinapalo niya yung mga ano po, na hindi disiplina yung kahit saan pinapalo mo yung bata. Hindi sinasabi nga po ng salita ng Diyos na po na sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon Diyos. Amen. Ang isang magulang po no, na bagamat yung iba may kahit hindi Kristiyano pero napapalaki nila na maayos ang kanilang mga anak. Pero iba pa rin yung magulang na Kristiyano na pinapalaki yung anak sa salita ng Diyos. Minumold nila abang maliit pa sila, amen. Kami din po nung malilit kami talaga si mamaging ko, kwento ko din po na kami po kasi mahilig po kaming manood ng anime. Araw ng linggo, di po kami nag-church dito. Pag song leader si mama, nakakawala kami. Wala nagbabanday. Doon kami sa kapitbahay, nag-church dito. Doon kami. Pagkatapos, manood, sige, manood. Ang oras po yata nung gawain that time dito po, 8. Matatapos po yan, 10, ganyan. Kagandahan po ng mga anime po nun, syempre wala pang YouTube, wala pang talagang sinusubaybayan mo yung pinapanood mo. Araw na linggo, nandun kami sa kapitbahay. Wala pa po kami ng TV. Hindi po uso yung TV sa amin. Kapitbahay lang po kami nakikipanood. Araw na linggo, yan, si Mamaging, hahanapin na po kami yan. Pastor Dan, Sister Micah, Kuya Jo, ako po. Uwi po kami yan. Para hindi po kami makalabas ng bahay. Alisan niya po kami ng short. Nakabrief lang po kami. Diyan lang po kami. Kaya habang nagagawin, diyan kami sa loob, palakpak din kami. Hindi, palakpak habang nagja-joyful. Hindi ka makalabas kasi nahihiya ka. Amen. Yun ang style na disiplina ni Mamaging na naalala ko na para hindi ka makalabas. Kesa nandun ka, nakikinood, alis dito, kahit sa tabing bahay lang, naririnig mo yung worship song, nakikisabay ka. Amen. Yun nga po, no, na tinuturuan tayo ng ating mga magulang. Lalo na kung ang ating mga magulang ay Kristiyano, pakinggan natin sila. Amen. Hindi tayo ipapahamak niya. Hindi, itinuturo niya lang sa atin kung paano din niya narinig sa kanyang mga magulang ang mga tinuturo nila sa inyo. Amen. Mali sa atin po. Amen. Okay po, balikan ko po ulit. Bilang anak ng Diyos. Amen. Ayun po. Mga anak, sundin ninyo ang iyong magulang. Bilang spiritual father po natin, si Lord, sinusunod po ba natin siya? At tulad nga po kanina, nung narinig ko share ni Pastor Julius, minsan may utos na ang Diyos, hindi pa natin ginagawa. Amen? Hindi mo alam, yung inuutos sa'yo ng Diyos, may gagawing mas malaki. Sa konti nga, kaya nga yung share po ni Pastor Julius kanina, yung isang lalaki na gustong tumulong sa church. Tapos siya ng kamay, hanggang volunteer niya tinasang kanyang kamay. Pero wala siyang daladalang kahit ano. Daladala niya lang yung faith niya. Pumunta siya doon sa hardware na pinupuntahan niya. Diba? Nga po, continue to story po na gusto niyang umorder ng isang truck na buhangin. Amen. Na gusto niya installment. Amen. Pero wala namang papayag. Kahit saan ka pumunta nga doon, walang papayag na gano'n. Dahil ngayon, mahal na yung imbalas ko, sobra na yung bukaman. Yung netong truck yata, bigit na 6,000. Amen. Hindi po mami installment. And then, yung kwento po ni Pastor Julius kanina, yung gusto niyang kausapin yung may-ari. Amen? Then pala, yung may-ari na yan, sa kwento nga kanina,
na ano po, na nadidepress na. And then, nangingi siya ng sign kay Lord na kung may isang tao na pupunta sa kanilang shop na installment sa kanilang produkto, amen, or kanilang mga binibenta, amen. Yun nga po, minsan yung pinapagawa ng Diyos sa atin, sinusunod ba natin? Amen? Bilang mga anak ng Diyos po, sumunod po tayo. Amen? And then number 2 po, no, igalang. Amen. Igagalang po ba natin ang ating Diyos? May paggalang po ba tayo? May respeto ba tayo sa ating Diyos? Amen? Yun nga po, pag na-realize po, Lord, pag nasasobrahan na po ako, Lord, nawawala po ba yata ako sa inyo? Minsan, baka yun nga po, yung respeto natin sa Panginoon Diyos, nawawalan. Maging sa gawain ng Diyos, respetuhin po natin. Amen? Minsan, maging aware po tayo. Amen? Kung tayo po yung nagpa-practice, and nagpa-practice po tayo. Kung tayo, ang lahat ay nagli-lead, amen? Huwag po tayong mag-cellphone. Huwag po tayong magkwentuhan. Makisabay din po tayong umawi. Di porket tapos na yung bilang natin or part natin, hindi na tayo. Kasama tayo sa praise and worship. Ginagalang natin ang Diyos doon. Kasi yun ang ginagawa natin para ito sa Panginoon Diyos, hindi para sa tao, bilang paggalang sa Kanya. Amen? And number 3 po, doon sa number 3 ulit, no? Doon sa, yun po, yung pangako ng Diyos sa atin. Kung sinusunod natin ang Panginoon Diyos, sinusunod natin ang mga magulang natin ito, lalawig ang ating buhay. Amen? At number 4 po, yun. Yung number 4 po, yung huwag po nating hintayin ng Diyos sa magdisiplina sa atin. Mapakasakit po. Amen? Kung ang magulang natin dito, natitiis pa tayo. Inaaro-aro pa tayo. Ang Diyos, pag nagsawa na yan, didisiplinahin ka. Amen? Huwag mo hayaan na konting ganun lang ni Lord, sigurado hindi mo alam anong masakit sa'yo. Amen? Makinig po tayo. Amen? Sa pangaral ng ating Diyos. Minsan may nagsasalita na sa atin. Oh, Brad, tukulangan mo na yan. Brad, makayo. Ginagamit na ng Diyos yan para sa iyo. Pero ayaw mo tigilan. Pero pag nadat na ka na ni Lord, ginanong ka, Lord, gusto ko lang bumalik sa iyo. Huwag po natin hintayin na si Lord po magdisiplina sa atin. Amen? Kung paano tayo dinidisiplina ng ating mga magulang dito, ganun din po ang Diyos. Amen? At ito po yung iwan kong salita na Amen? Ang Diyos ay hindi nagpapabiro sa kanyang mga salita. Amen? Igalang po natin siya, maging ang ating magulang dito sa lupa, maging magulang natin kalangitan. Amen? Igalang. Amen? Sa Diyos po lahat ng papuri. Maraming salamat po, Brad. Hallelujah sa exhorting verse na ibinahagi po ngayong gabi. Hallelujah. Tunay nga po na ito po ay isang tagubilin sa mga anak na kung saan, hallelujah, iginagalang po. Kailangan pong igalang ng mga anak ang mga turo ng kanilang magulang alang-alang sa alang-alang po sa Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po nito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Hallelujah. Sapagkat kung paano po ginagalang po natin ang ating magulang dito po sa lupa, hallelujah, kailangan igalang din po natin ang ating Panginoon. Dahil kung sinasabi po natin, mahal natin ang ating magulang, hindi naman po natin ipinakikita, baliwala po, no po. Kailangan po pagka sinabi po natin mahal natin ang ating magulang, aksyonan po natin para makita po ito sa ating mga gawa.
Hallelujah. Naalala ko po yung message ni Sister Jeline nung isang araw. Hallelujah. Yung pong sinabi niya na pagka po halimbawa naisip mong gawin, kailangan aksyonin mo agad. Napakaganda pong mensahe, hallelujah, sa bawat isa. Kung papansinin po natin ang mga turo sa mga anak o kaya sabihin na natin pagka halimbawa umabot ng Mother's Day, saan pupunta ang message sa mga anak? Amen? Pagka umabot po yung Father's Day, magkakamensahe, pupunta rin po ang message sa mga anak. Hallelujah. Dahil ang mga pangako pong ito, may sinasabi po ang salita ng Panginoon dun po sa Exodo. Pasilin po natin ang Exodo, kung ano po sinabi ng salita ng Panginoon. Exodus 20, talata pong 12, sabi po niya, hallelujah, igalang ninyo ang inyong ama at ina, sa gayon mabubuhay kayo ng matagal dito sa lupang ibinigay ko sa inyo. Hallelujah. Kung papansinin po natin, hallelujah, ito po ay isang kalakip na pangako ng Panginoon sa atin, na bilang mga anak, hallelujah. Pag minahal po natin ang ating mga magulang dito sa lupa, may kalakip po ang pangako ang Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong buhay ay lalawig dito po sa lupa. Aaba po ang ating buhay. Yun ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Dahil yun ang isang utos ng Panginoon para po sa atin. Hallelujah. Mayroon pong di sinasabi rin dito po sa Kawikaan, Kawikaan 1:8, sabi po niya rito, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwambahala ang turo ng iyong ina. Kung papasinin po natin, halat ng mga mensahe po na atin pong nababasa, natutukoy po para sa mga anak. Dahil tayo ang lahat ay anak ng Panginoon. Amen. Itinuring po niya tayong anak simula po nang tanggapin po natin siya sa ating mga buhay. Hallelujah. Ganun din po, sabi po rito sa Kawikaan 3:11, sabi po niya rito, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong lilimutin. Kung ikaw ay itinutuwid, huwag mababagot man din. Hallelujah. Kung tayo po ay tinutuwid ng Panginoon, hallelujah, huwag po tayong mababagot. Hallelujah. Yung mga turo ng ating Panginoon, hallelujah, kailangan may tanim po natin sa ating puso at isipan bilang mga anak ng Panginoon. Hallelujah. Kahit po sa ating mga magulang, mayroon po salita ang Panginoon, hallelujah. Huwag po nating masyadong magigpit sa ating mga anak. Dahil pagpansinin po natin yung sabon, kung kailan po natin yan inahawakan, lalo po yan dumudulas na po. Ganun din po sa ating mga anak. Kung kailan po tayo lalong nagigipit sa kanila, lalo po yan kumakawag. Lalong tumitigas ang kanilang ulo. Hallelujah. Kailangan po, hallelujah, kausapin po natin yan ng maayos para magkaintindihan po tayo na yung mga anak hindi po magrebelde sa kanilang mga magulang. At maintindihan din po ng mga anak, hallelujah, kung ano ang ibig paipawatig ng kanilang magulang sa kanilang mga anak. Hallelujah. Minsan po, kinakausap ko po yung mga anak ko. Sabi nung mga taga sa amin, bakit yung lahat ng mga anak mo, karamihan kanya ay kabiruan mo? Sabi ko, ayokong yung mga anak ko na umabot sa punto na mayroon silang problema, hindi nila may share sa akin. Dahil mayroon po akong nakita yung mga anak nila, nakatakot sa magulang. May problema po sila, hindi po sila makalapit sa magulang, hindi po nila may share kung anong problema sa mga magulang. Alam niyo po bang nangyari? Nagpakamatay po yung anak. Hallelujah. Kaya, kaibiganin po natin ang ating mga anak. Huwag po nating ipakita sa kanila na tayo po ay sobrang lupit.
Ipakita po natin sa ating mga anak na kaibiganin po natin sila kung paano po natin sila kamahal at bilang anak. Hallelujah. Tignan niyo po ninyo kung ano ang ginagawa ng mga magulang. Hallelujah. Bilang magulang, lahat ng ginagawa ng magulang, iniisip ng magulang para sa anak. Kung papansinin niyo po, pag halimbawa umabot ng Pasko, mga bata, yung lalo na nung mga bata pa yung mga anak ko, walang iniisip yung magulang para sa sarili. Amen? Ito po ay makatotohanan. Hallelujah. Dahil naging magulang po ako, iniisip po ng magulang para sa mga anak. Amen. Ano kaya ang gustong isuot? Ano kaya ang gusto ng kulay ng anak ko? O kaya umabot na sa, halimbawa sabihin na natin, umalis siya. Ano kaya ang iuulam ng aking anak? Pumasok siya sa eskwela, halimbawa, wala pa siya, inintay siya ng magulang. Gutom na yung anak kong yan. Sabi niya, ano kaya ang pwedeng iyain o kaya iandang ulam para sa kanya? Hallelujah. Karamihan ng magulang, hallelujah, ay iniisip pabor para sa kanyang mga anak. Kaya, hallelujah, bilang mga anak, hallelujah, sundin po ninyo ang inyong mga magulang. Dahil karamihan sa magulang, pag anak kayo ng magulang, kung mayroong nagbubuyo ng hindi maganda sa kanilang mga anak. Siguro sa 100, kung makakita kayo, pinakamarami na yung isa o dalawa. Pero mahirap hanapin. Ano po? Hallelujah. Sana po, hallelujah, ngayon pong gabi, hallelujah, ang mensahe po ng inatid po ng ating kapatid, hallelujah, nagsilbing aral o nabuksan po na bilang mga anak ang ating mga isip, ating puso, hallelujah, kung ano po ang gustong ipahawatig ng Panginoon para sa atin ngayon pong gabi. Hallelujah. Ngayon po, hallelujah, tayo po yumukot, manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, ngayon pong gabi. Hallelujah. Kung saan, Panginoon, itunuturo mo, Panginoon, kung paano gumalang ang bawat isa na yung mga anak ngayong gabi, Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, Panginoon, itanim mo sa aming puso't isipan ang iyong salita, ang iyong aral na lumabas ngayong pong gabi, Panginoon. At pagpalain mo ang bawat isa na anong anak na narito ngayong pong gabi, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord, pinagkakatiwala po namin ang aming buhay, ang aming mga desisyon, ang aming mga plano sa aming mga buhay at patuloy, ikaw, Panginoon, ang may taas, mapurian sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.